Magandang araw sa inyo mga kadudot. Usapang motor na naman tayo. Alam nyo ba na ang SYM Bonus 110 ay isang practical at abot kaya na underbone motorcycle na angko po sakto-sakto sa pang-araw-araw nating pagkukumit sa lungsod. At alam ba ninyo na isa rin siya sa tinuturing na matipid sa gasolina sa underbone categories? Yes, tama po yung narinig ninyo na matipid po sa gas consumption ang bonus 110 na ginagamit natin. Bakit? Pag-usapan po natin. Yung munang makina. Alam nyo ba na ang makina po ng bonus 110 ay 108 cc. Meron siyang 4-stroke single cylinder, air-cooled, and Euro 3 compliance po yan. Yung po kanyang transmission ay 4-speed manual transmission. Yung po kanyang tinatawag nating lakas ng makina. Meron po siyang 7.1 horsepower at 7,500 RPM. Which is sakto-sakto lang, hindi mahina, hindi siya malakas. Yung torque power din po niya ay 7.45 nanometers at 5,500 RPM. Kung i-check niyo po yan sa Google o saan man gusto nyo i-check, yung pong binigay na 7.1 horsepower at saka 7.45 nanometers, saktong-sakto, akmang-akma para sa motor, para bigyan tayo ng saktong acceleration, gas efficiency. Alam niyo po ba na ang bonus 110, ang gas consumption average po niya ay nasa 55 to 60 kilometers per liter. Tama po narinig nyo, baka tumaas na naman po yung mga kilay ninyo. Kasi po based po sa experience ko, bonus 110 user din po sa tayo. Sa araw-araw na pagbabahay ko, na-experience ko na po yan, lalo na kung makapampangan po kayo, familiar po kayo sigurado dito. From Arayat to Clark, 32 kilometers po yan isang biyahe. So, balikan po, nakukonsume ko lang dyan 1 liter. Kaya lang po, huwag po kayo magkakamali. Sa pag pinag-usapan po kasi, tipid na consumption ng gas ng mga motor, wala po dyan magic. Wala, no? Yan po ay nagdidepend po sa makina na meron po yung motor natin, no? May mga ibang factor pa yan. Like, depende sa driving skill natin o driving style. Depende rin sa road condition. Tsaka depende din dun sa maintenance. Okay, example. Driving skill tayo. Kapag ka-aggressive ka kasi sa pagdadrive, bomba dito, bomba doon, accelerate na accelerate, mas lumalakas po kasi consumption nung motor natin. Alam niyo po ba na pag tumigil tayo sa isang, halimbawa, traffic, stoplight tumigil, pag nag-accelerate po tayo na biglaan, mas mabilis po na nagko-consume yan ng gasolina kasi kailangan niya mag-burn ng fuel para po umandar po siya ng maayos at bumilis po siya. So, isang factor po yan na sinasabi natin na malakas mag-consume dahil po sa driving skill natin. Pangalawa, yung road condition. Kapag po kasi steady speed lang tayo sa highway, dire-diretso lang, yung pong pag-accelerate kasi natin, sakto din, nakadalak-prime lang. So, mas nalelesan po kasi yung consumption natin ng gas, mas malayo nararating natin per kilometer, kaya mas nakakatipid tayo. Unlike po kapag laging traffic, lubak-lubak yung daan, tapos, isa pa, kapag ka-overloaded yung sasakyan, malambot yung gulong, yan naman, under naman ng maintenance yan. Hindi mo siya pinapa-tune up, hindi mo siya pinapa-check yung air filter mo, yun nga, yung tire pressure mo, overloaded ka, factor din po yan para po lumakas ang consumption ng mga motor natin. But ito pa, ang kahinaan naman ni bonus 110 kasi, based experience natin, no? Lalo na kapag performance niya pagdating sa maulan, sa baha, napakahirap niyang i-handle, lalo na pagka madulas na. Hindi siya ganun kagandang i-gamitin sa sa basa at saka sa maulan. Tapos, hindi din siya advisable na gamitin
sa long drive. No, para sa akin, hindi siya advisable. Lalo na doon sa matatangkad na tao. Masakit yun, mahirapan sila. Hindi siya pagiging komportable. Ang advantage naman niya, yun nga, yung itsura na inilalabas ngayon ni SYM, yung sharp graphic design niya, maganda na, nakakasabay na sa mga modern looks ng mga motor natin ngayon. Maluwag at saka komportable yung upuan, kasyang-kasa yung rider at saka yung back ride niya. Plus, madali siyang ma-maneuver sa mga traffic na daan, sa stoplight. Basta ingat lang. Kung gagawin man ninyo, dapat always make sure na proper gear kayo from head to toe. May helmet tayo, may gloves, at saka may pad hanggat maaari. Naka-jacket tayo hanggat maaari. Ito pa, mga kadudot, dagdag ko lang Meron din kasi ang kalamangan at kahinaan. So doon muna tayo sa kalamangan ng bonus. O ng iba pang underbone na motorcycle. Hindi na lang si bonus. Lahat ng underbone categories. Yung style nila ngayon, yung graphic design nila, okay na ngayon, naakma na sa modernong itsura ng mga motor ngayon. Which is one yun. Pangalawa, yung maluwag siya at saka komportabling gamitin ng rider at saka ng back ride pagka nagbibiyahe. No, hindi pwede mag-overload. Dalawa lang yun. Pwede siya magtatlo. Plus, madali siyang i-maneuver o mag-maniobra sa traffic na daan. Traffic condition, pwede tayong sumingit kahit paano. Basta take necessary precaution pagka sumisingit tayo. At wag na wag kakalimutan magsuot ng proper protective gear ng mga kadudot. Yung helmet natin, dapat ICC sticker yan. Hindi kung saan lang nabibili. May gloves tayo hanggat maaari. May mga pads tayo at saka jacket. Yung kasing sa helmet, kaya ako nasabi sa inyo na dapat may ICC yan. Kasi ang pinoprotektahan natin, ulo natin. Isa lang yan. Wala namang reserba. So hanggat maaari nagra-rides tayo, mag-invest tayo sa ginagamit natin pag tayo nagmumotor. Ano naman ang kahinaan ni bonus? Para sa akin, sa experience ko, pagka maulan, medyo hirap ako sa daan pag madulas, medyo baha, hindi siya ganong i-handle. Siguro dahil medyo magaan siya, lumakla ng konting tubig, hirap na siya. Pero hindi siya namamataya. Hindi pa na ako namatayan ng motor sa baha. Yan ang good kay bonus. Kaya lang medyo mahirap na siyang i-handle. Plus, hindi siya pwedeng i-long drive. Kasi nga dahil 3.8 liters lang yan, tapos 108 ano lang naman yan, cylinder at cc niyan, hindi siya talaga advisable na pang long drive hanggat maaari. Siguro mag-rides lang kayo sometimes, tapos titigil kayo, pahinga, under uli, possible. Pero yung straight na biyahe, hindi talaga uubra po si bonus 110. Plus, hindi rin siya ubra sa mga taong malalaki, matatangkad, para sa motor na yun. Sa mga bago nagmumotor, na first time lang magmumotor, o gusto magkaroon ng panibagong motor, pwede nyo po i-consider tong motor na to. Pwede nyo po siyang i-check, pwede po kayo mag-check sa YouTube, pwede nyo po mag-actual test, kung totoo po ba yung sinasabi natin, o kwento-kwento lang. Pero as of now, sa kabuuan, masisigurado ko po sa inyo na ang bonus SYM, nagkabaliktad na, ang SYM bonus 110 ay kabilang sa mga motor o underbone motorcycle na matipid din sa gas. Okay. Kaibigan natin dyan, huwag natin kalimutan na i-click yung subscribe button, hit yung notification bell, i-share natin at i-like para sa mga first time na mag-ride o first time na magkakamotor, magka-idea sila kung paano ba pumili ng motor at totoo ba na lahat ng motor ay pwede sakalin, pwedeng patipirin sa ginagawa ng mga mekaniko natin. Okay?